Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Congressman Leandro Libeste tungkol sa kawawang kalagayan ni Auntie Claire Castro. Ito, sabi ni Congressman Leandro, humihingi si Yusek Claire Castro na bayaran ko siya dahil sa sleepless nights and anxiety na dulot umano ng kasong isinampa ko laban sa kanya. Wala akong obligasyong bayaran siya, pero kung kailangan niyang magpagamot ngayon, bukal sa loob kong sagutin ang kanyang gastusin sa ospital. Ano ba ito? Is it real na nagkakaroon ng anxiety attacks, nagkakaroon ng sleepless nights si Auntie Claire? Sa totoo lang, mahirap yung masampahan ka ng kaso. Lalo na itong kasong naisampa ni Congressman Libeste kay Auntie Claire. Mabigat ito dahil civil, 110 million ang hinihinging damage. Ang laki nun. Ang kita, ang income ni Auntie Claire bilang Yusek, estimate nasa 4 million per year. Kung 3 taon o kasi 5 years siya, 20 million lang ang kita niya, magagastos pa siya. Paano niya mababayaran yung in kaso lang na matalo? Kaya nga, yung ganyan, kung ako ang nasa kalagayan niya, talagang magkakaroon din ako ng sleepless nights. Iisipin mo, may nabasa akong post na hindi na daw kukuha ng abogado si Auntie Claire. Bakit? Kasi nga siya na lang daw ang maging abogado sa kanya. So dalawa lang yan. Either talagang tiwalang-tiwala siya sa sarili niya, or nahirapan siya sa pambayad ng abogado. Believe din ako dito sa kongresistang Libeste, kasi sabi niya, kung talagang kailangan niyang magpagamot, wala akong obligasyon na bayaran siya, kaya lang bukal sa loob ko, nabayaran ko ang magastos niya. Mayaman eh. So, balik tayo sa kaso. Libel, na nakapanirang puri o defamation yung mga pahayag ni Auntie Claire. Kasi nga, sinasabi niya na yung kumpanya ni Leandro Libeste, nabigyan ng franchise, tapos ibinenta. Yun ang paratang na bagay na hindi naman totoo. Ang unang nagsalita tungkol niyan si Ombudsman Boying Rimulya. Dahil nagsalita si Rimulya, sinigundahan din ni Claire Castro. Yun pala, maraming kumpanyang na-establish ni Congressman Leandro Libeste. Iba yung kumpanya na nabigyan ng franchise ng gobyerno sa solar power. Iba rin yung kumpanya na binenta niya. Kaya talagang mali yung sinasabi na nagbenta ng kumpanya o nagbenta ng franchise si So, as a result of that maling pinakalat nilang balita, nasira ang kumpanya, reputasyon, kredibilidad ni Libeste. Kaya kung ako ang mag-analyze, medyo delikado si Auntie Claire. Talo siya dahil walang katotohanan yung sinabi niya sa kanyang vlog. At kung ako si Congressman Libeste, magsasampa rin ako ng kaso laban sa kanya. So kawawa naman, nasubukan nyo bang nagkaroon ng anxiety sa gabi, hindi kayo makatulog sa kaisip? Ako ilang beses na ako niyan. Nung nasa serbisyo pa ako, yung mga problema sa seguridad sa aking area, halos hindi ako makatulog. Kasi na-assign ako sa isang lugar na napakarami yung kalaban, and then delikado yung mga detachments namin, Capco detachment, na pwedeng atakin nila anytime na hindi namin kayang i-reinforce. Ang aming guidance na lang is sa mga Capco namin, fight to the last man, walang surrender, ganun. So halos hindi ako makatulog-tulog. Yung maraming instances nung
battalion commander ako 2005 to 2006. Kaya payat ako by that time dahil sa kaisip kung ano, kasi buhay ng aking mga sundalo kafgo, buhay ng mga sibilyan nakatay sa akin. Yung wrong decision ko lang magresulta ng pagkawala ng buhay. Ang hirap dalhin nun. Kaya makarelate ako niyan, yung anxiety o kaya anxiety or sleepless nights. So kawawa naman si Auntie Claire kung totoo ito, kasi yan humihingi si Jose Castro na bayaran ko siya dahil sa sleepless nights and anxiety dulot ng naisampa kong kaso sa kanya. So sana may the best man or woman wins. I don't know. Good luck na lang, Auntie Claire Castro, sa kasong kinakarap mo.